I-welcome na natin ang atin pong guest ngayon. Ito si Ma'am Maria Stephanie Villanueva Rebangcos. Ayan, pa-correct na lang ako ma'am ng aking pronunciation. Ang top 9 dito nga po sa March 2026 licensure examination for teachers. So yan, magandang umaga po Ma'am Steph. Tawagin ko na lang kayong Ma'am Steph. Welcome po to our program. Si Bombo Kier po ito ng Bombo Radio Naga. Bati muna kayo ma'am sa atin pong mga listeners and viewers po. Good morning, sir, and to all of the viewers and listeners of Bombo Radio Naga. Okay po. Yan. So ito, bago tayo mag-arrive doon, ma'am, syempre, makumusta natin ang iyong pakiramdam, ma'am. Ngayong kayo ay pasado na. And syempre, hindi lang basta nakapasa, kasali pa tayo sa top notcher dito sa LET, Ma'am Steph. Kumusta po ang ating pakiramdam ngayon, ma'am? Inasahan nyo ba? In-expect nyo ba na mangyayari ito, Ma'am Steph? It feels surreal po, sir. Actually, hindi po ako makatulog kagabi. Alas 3 na po ata ako nakatulog sa kakaisip kasi hindi ko po ma-imagine na nangyari yun sa akin. And hindi ko po siya in-expect na yung mga prayers ko and manifestations would come true. Okay po. Ano ba ma'am yung mga ginawa niyong paghahanda o preparasyon para makapasa talaga dito sa LET? And syempre maging top notcher, Ma'am Steph. Nag-review po ako ng maayos talaga. Pinagsabay ko yung work ko and then yung pagre-review. Then, tawag doon, minaximize ko po yung resources ko sa social media, yung mga nakukuha ko pong mga free questionnaires. Sumasagot po ako ng 200 plus questions every day. And then lahat po siya handwritten kasi mas nare-retain po siya sa utak ko kapag sinusulat ko po yung nire-review ko. Siguro po 3 times ko po siyang nire-rewrite. Okay po. Eto, malaman namin Ma'am Stephanie, saan po ba kayo ma'am graduate ng education? And taga saan po ba kayo, ma'am? Ako po ay proud CSPC yan. I'm from Camarines Sur Polytechnic Colleges. And was known po ako, sir. I'm from Tobogawas, Albay. Okay po. Taga CSPC pala si ma'am. Pero eto, ma'am, bago yung examination natin. Siguro ma'am yung yung kino-consider natin na mga challenges o yung mga pagsubok siguro na na-experience natin bago and during the time na tayo ay nag-exam, Ma'am Steph? Naku, sir, madami po. Actually po, yung highlights po sa mga challenges ko is 5 days before our pre-board, na-confine po ako sa hospital. 3 days po ako doon. Kasi due to stress and then inatake po ako ng GERD ko. Tapos 3 days po before the actual board exam, nakagat po ako ng aso. so ayun po, nagpa-vaccine po ako. Tapos during the exam po, ayun, nagdala po ako ng rosary kasi wala po talaga ako sa tamang parang wala po yung preparation ko mentally kasi puyat. Ayun po. Kasi 2 AM po, bumiyahe na po kami papunta sa location kasi masyadong malayo po yung location ng examination po. Okay, yun. Pero dumating ba ma'am sa point na iniisip nyo na, yun nga, dahil nga dun sa napagdaanan nyo na hospital kayo, nakagat pa kayo ng aso, mga gano'n. Dumating ba sa point ma'am na naisip nyo, kaya ako wag na akong tumuloy sa examination? Naisip nyo ba yun, ma'am? Ay, hindi po. Kasi po, inisip ko po talaga yung gastos. Kasi sabi ko, malapit na susuko pa ba ako? Saka madami na akong nagastos during the review and sayang yung fee sa review center kung susuko ako. So sabi ko, laban na to, bahala na si Lord. Okay po yun. Napaka-interesting naman ng ating story. Anyway, ma'am, eto. During the time na tayo ay nag-exam o dun sa examination na mismo, may mga tanong ba sa exam, ma'am, na hindi nyo na-review? Ma'am Steph? Opo, actually po yung first 3 questions sa Prof. Ed, nilaktawan ko po siya. Kasi pagkabasa ko po ng first question, naku, hindi ko to alam. Tsaka hindi ko po talaga siya ma-recall na ni-review namin. So nilaktawan ko hanggang sa makabot po ako ng 3 questions. Hindi ko po talaga siya alam. So nilalagan ko po ng star yung mga questions na wala po akong sure na sagot. Then pinabalikan ko po siya kapag katapos na ako magsagot ng lahat ng items. Iyon. Pero dun ma'am sa coverage nung exam sa LET,
Ano ma'am yung ano, siguro yung tanong o yung coverage ng exam na nahirapan ka na sagutin, Ma'am, Steph? Actually po sa Prof Ed po ako medyo nahirapan kasi more of tricky questions po kasing sa Prof Ed. So kailangan mong maging careful sa pagbasa ng mga choices kasi one word is very crucial para mabago yung buong answer mo. So sobrang haba po ng mga questions. So hindi ko po siya mabibigay to be exact yung a certain question. Pero yun po yung parang medyo tricky lang na part. So talaga maging careful ka lang sa pagpili ng questions, ay ng answer rather. Opo. After nung examination, Ma'am Steph, may something ba ma'am sa isip niyo or sa sa sarili niyo na na-feel niyo na, "Uy, baka hindi ako pumasa sa examination." Ma'am Steph? Yes po, actually I called my friends kasi po yung lapis na ginamit ko ng major namin is ibang brand. So sabi po nila, "Naku, bakit yan yung ginamit mo? Baka hindi ma-read ng machine." Tapos ano po, sabi din po ng proctor namin, "Ma'am, paki-ano, patungan na lang po ng gantong brand yung lapis na ginamit niyo para mabasa po siya ng machine." Kaya ayun po, sabi ko kay Lord, "Lord, Diyos ko naman, buong major yun. Baka hindi ma-read." Kaya grabe po yung kaba ko nun kasi naku, sa lapis lang pala ako babagsak. Ganun po and thankfully pumasa naman po. Okay po yun. Yun ang maganda, nakapasa pa rin tayo. Pero eto ma'am, palibhasa tayo ay pasado na, teacher na tayo, lisensyadong teacher na, tapos top notcher pa. Nafi-feel niyo ba ma'am na parang tumataas na yung expectation sa atin ng mga tao sa paligid natin, nung family natin, mga gano'n, Ma'am Steph? Yes po. Actually, even after I graduated kasi I graduated with Latin honors. Yun po, nag-start po yung pressure sa sarili ko. Kahit hindi po nila ako pinipressure, ako na po yung nagpe-pressure sa sarili ko. Kasi sabi ko, naku, may Latin honor ako, nakakahiya naman kung hindi ako pumasa. So, grabe po yung effort na ginawa ko, pinuhos ko para sa review ko. Kasi gusto ko may patunayan hindi sa kanila, kundi sa sarili ko, na sabi ko, deserve ko yung pagiging magna cum laude ko and then papatunayan ko yun sa sarili ko and hindi ko sasayangin yung skills and talino na binigay sa akin ni Lord. Iyon, okay, wonderful. Pero ito ma'am, yun nga nabanggit niyo na rin naman ma'am, kumusta yung relationship niyo between your family? Halimbawa yung mama niyo, papa niyo, hindi ka naman nila ma'am pini-pressure na halimbawa 'pag hindi ka nakapasa, kakalimutan mo na ako, hindi yung mga ganong senaryo, Ma'am, Stephanie? Naku hindi po, yung mga siblings ko po ay super supportive then sinasabi na lang nila na kapagka hindi ka pumasa if ever man, alam kong hindi naman mangyayari, take it as a redirection ni God na hindi pa siya para sa'yo and then don't take it sa heart mo. So, bounce back na lang. Parang ganun po, ini-encourage nila ako na hindi, mag-isip ng mga negative things. Ayun, okay. Ngayon ma'am, na siyempre yun na nga po, kapag kasali tayo sa Top Notcher tapos nandito tayo sa platform na ito, samantalahin na natin. Kung meron man ma'am na mga ilang misconception sa pagiging teacher na gusto mong ituwid ngayon, ano ito ma'am at bakit? Anong certain misconception po sa field na po anong certain misconception po sa field na po ba mismo ng pagtuturo? Yes, oo, mga gano'n sa field ng pagtuturo, mga ganyan. Gusto ko lang po siguro hindi siya misconception, like parang ano na lang, sinasabi kasi nila na teacher lang 'yan, madali lang pumasa, parang gano'n. Like parang, dine-degrade nila or hindi naman dine-degrade, like maliit yung tingin nila sa mga LPTs kasi madali lang daw yung exam. Pero hindi po, kasi lahat naman po tayo ay nag-effort sa pagre-review and hindi biro po yung, time na binuhos natin dito and, ayun po, maging ano na lang tayo, respectful sa lahat ng professions kasi lahat naman tayo may isang goal which is makatulong sa kabataan ng Pilipinas. Iyon, okay. Pero yun ma'am, how does it feel na may mga tao or halimbawa may mga nababasa kayo sa social media, may mga naririnig kayo
na gano'n ang mentalidad, LPT or teacher lang naman 'yan, yung mga gano'n na something or ay teacher, education maliit ang sahod diyan, may mga gano'n pa nga, eh. Ano yung nararamdaman niyo ma'am personally 'pag gano'n yung mga naririnig niyo or nababasa niyo? Siyempre po, at first, medyo medyo, offended kasi mahirap maging teacher lalo na't madaming estudyante kang, tinuturuan sa isang araw and then diverse ang kanilang learning styles and needs. So, masakit 'yun sa part namin na parang maliit yung tingin nila sa profession namin. Pero, sinasabi ko na lang sa sarili ko na, wala silang alam and hindi nila 'yun na-experience kaya gano'n sila makapagsalita. Kaya parang pinagsasadyos ko na lang po lahat na, ah, siya na pong bahala sa mga taong gano'n yung pag-iisip. Kasi ang role lang naman naming teachers ay mag-facilitate ng learning and, mapabuti po yung kinabukasan ng kabataan by serving the youth and giving them quality education. Ayun, okay, very well said. Ito, ma'am, palibhasa kayo po ay, lisensyado ng teacher. Ano ngayon ma'am ang inyong, siguro future plans, mga gano'n? Mga balak sa buhay? Saan ba yung, field na ating, papasukan or mga gano'n, Ma'am Steph? Siyempre po sa teaching pa rin kasi I'm currently working as an online ESL teacher sa isang Chinese company. I teach English sa mga Chinese sorry, sa mga Chinese learners and, siguro magte-take ako ng masters to, enhance my professional, skills and then ayun po, mag-apply po sa either sa private or sa public schools. Iyon. Balik lang ako ma'am ng konti ano doon sa examination natin. Bago yung exam, ano ba ma'am yung mga, strategy na ginagawa ninyo para mag-fit talaga do'n sa exam? Yung iba kasi ma'am yung ano, yung halimbawa, dine-activate muna yung mga social media account, yung TikTok, yung Facebook. Yung iba nakipag-break pa nga sa jowa para lang makapag-focus. Tayo mo ma'am, ano yung ating mga ano, mga, strategy na pwede nating i-share ngayon siyempre para magkaroon ng inspiration yung ating mga, aspiring, teacher or mag-exam dito sa NET. Ma'am Steph. Actually po first is to know your learning style. Alamin mo kung saan ka mas natututo. Kasi ako po, in-apply ko po lahat ng strategy, pero hindi po siya nag-work sa'kin. Lalo na yung, gigising ka ng madaling araw para mag-review na nagwo-work sa iba, pero hindi po siya sa'kin nagwo-work. So ako po, gumigising ako ng maaga, nagre-review ako, and then magwo-workout kasi feeling ko kapag hindi po ako nakakapag-exercise sa isang araw, eh, wala pong pumapasok sa utak ko. Then ayun po, sa gabi magwo-work, gano'n po yung naging routine ko. And then, hinasa ko lang po yung utak ko na magsagot ng mga questions. Then, ano pa, prayer. Prayer works. Yun po. Opo, iyon. Ito bago ko makalimutan, Ma'am Steph, ano, bakit po pala kayo ano, nag-teacher? Bakit sa dinami-dami ng profession, teacher yung ating napili? Ma'am Steph. Actually po, hindi ko po talaga siya first choice at all. Ang first choice ko po ay psychology, second po ay, sa pagiging parang anong course yun or program? Parang related po siya sa radio broadcasting kasi I was once a radio reporter po sa school namin. So dream ko po talaga na maging kagaya niyo, mag-work sa radio station or maging psychologist. Pero ito po, kinaladkad po ako ni God sa sa education. Tapos hindi ko po namalayan na maganda pala dito. Ito pala talaga yung para sa akin. I love teaching kids kasi naging SK counselor din po ako sa barangay namin. And then, I teach literacy sa mga kabataan. So, ayun po, masaya po, masarap po sa puso na makatulong. Okay. Siguro ito, ano na lang ma'am yung ano, yung siguro kung meron kayong sabi nga isang malupit na advice sa ating mga aspiring teacher, yung mga nagbabalak mag-exam, sa susunod na examination sa NET, ano yung, pinaka-tip mo sa kanila ma'am na siguro dapat nilang gawin at 'wag na 'wag nilang gagawin, Ma'am Steph?
Siguro po to all aspiring teachers or educators, never stop dreaming. Have faith and work hard for your goals because I was once a student who dreamed of becoming here or of this moment, and now I am finally living that dream. So never lose hope and trust yourself kasi naniniwala sa'yo yung pamilya mo, yung mga friends mo, yung ibang tao. Ikaw na lang yung hindi naniniwala sa sarili mo. So start believing in your capabilities. Okay, yan. Ito, kumusta pala yung reaction dito, Ma'am Steph, ng mga magulang niyo, ng mga kapitbahay niyo, or ng mga kakilala niyo nung nabalitaan kayo ay, yun nga, top-notcher dito sa LET, Ma'am Steph? Actually po, I was really shocked the moment I saw that the results were out. Then mag-workout po sana ako kahapon kaya po ako naka-sports attire. Then the PRC suddenly released the results. Tapos plano ko po sana yung bibidyohan yung sarili habang nag-i-scroll pero hindi ko na po siya nagawa. So sumigaw na lang po ako tapos tumakbo po yung ate ko. Tapos sabi, ano nangyari? Sabi ko, top na sure ako. Tapos umiyak na po kaming dalawa. Tapos ayun po, tumawag na ako sa mga kapatid ko. Then ayun po, madami na pong messages online. Which I'm very thankful po. Yan. Okay. So ito, Ma'am Steph, bago tayo magtapos sa ating interview, siguro ma'am, kung meron kayong gustong pasalamatan sa inyo pong tagumpay or success dito sa LET. And syempre, sa lahat ng mga sumuporta sa atin, and siguro doon sa mga nawawala na ng hope dahil hindi nakapasa ngayon, ayaw nang mag-exam. Sige ma'am, ano ang inyong masasabi sa kanila? Go ahead po. First po gusto ko magpasalamat kay God kasi hindi ko po ito mararating kung hindi po dahil sa guidance niya. Second is sa aking family, especially to my siblings, Maria Glenda, Maria Jessica, and Francis Rebancos, who never stopped supporting me even before I started this journey. To my friends, sa lahat ng seasons, to my former school starting sa elementary to college, to my review center, and then sa lahat ng mga Facebook groups sa FB na nag-share ng mga tips kung paano sa tamang pag-shade, sa pag-answer ng questions. Thank you so much to the kind people na naniwala sa akin na kaya ko mag-top kasi hindi ko po talaga inisip na magta-top ako at all. Tapos inaisip ko, parang na-realize ko na what if itry ko? So tinry ko lang din. So sa lahat po ng meron pang doubt sa sarili nila, start believing in yourself, and then sa mga hindi po pinalad, bounce back harder, and then mas manalig po kay God kasi time will come na kayo na din po yung papasa at magta-top sa board.